How to solve percentage problem kapag ang nawawala naman ay percent. Okay, so let's try number 1. 10 is what percent of 25? So dalawang solution ang ipapakita ko dito. Sa number 1, ang gagawin kong solution ay yung gagawa lang tayo ng equation. And then sa number 2 naman, itry natin yung may formula ng percentage, rate, at base. Okay, so let's try number 1. 10 is what percent of 25? Pwedeng gawan lang natin yan ng equation. So ito yung palagi kong ginagawa basta percentage problem, hindi na ako nagpo-formula ng PRB, percentage rate base. Gagawa na lang ako ng equation dito. Translate natin word by word. So we have 10. Sulat lang natin yung 10. Ang ibig sabihin ng is ay equal sign kapag percent problem. So 10 is what percent of 25? So 10 is equal sign yon. What percent, ito yung hinahanap natin. Maglagay lang kayo ng variable na gusto nyo. Letter N ang karaniwang kong ginagamit. So 10 is what percent of means multiplication, and then we have 25. Then, just solve for N. Solve the value of N, kailangan ma-isolate natin si N, tanggalin natin si 25. So tanggalin natin si 25 dito, divide both sides by 25. So cancel now yung 25, pagpalitin lang natin ng pwesto, the value of N is 10 over 25. Tapos, i-convert natin sa percent. Kapag percent, kailangan over 100, di ba? So, yung isang solution, i-divide natin. 10 divided by 25. So, pakita natin parehas. So, 10 divided by 25. Ito yung unang solution natin. Maglagay lang tayo ng isang zero muna. So, itapat natin dito yung decimal point. 10 divided by 25, hindi pa pwede. So, lagyan natin ng 0. 100 divided by 25, that is equal to 4. 4 over 24 times 25, we have 100. So, okay. So, eksakto na. So, therefore, the answer in decimal is 0.4. So, now, i-convert natin itong 0.4 sa percent. Magiging siyang move natin ng dalawa. 1, 2, and then put the percent symbol. Lagyan natin ng 0 yung missing space natin. Okay. So, we have the final answer is 40%. Okay? Or another solution, kapag kasi ganyan, kapag fraction, i-convert sa percent, ang ginagawa ko, tinitingnan ko muna yung denominator. Kung pwede siyang maging 100. Di ba yung 25, madaling gawing 100. I-multiply lang natin yung 25 sa 4. 25 times 4, 100 na agad yun. So, syempre, yung numerator, i-multiply din natin sa 4. So, multiply natin pareha sa 4. So, we have 10 times 4 is 40. 25 times 4 is 100. Therefore, in percent, 10 over 25 in percent equal siya sa 40%. Since ang over 100 ay equal sa percent. So, same answer kapag dinivide natin or ginamitan natin na kinonvert lang natin siya sa higher term na 100 ang denominator, yung 10 over 25. Okay, so, try naman natin ang number 2. So, this time, ang gagawin natin ay yung formula. 15 is what percent of 3? Ang formula natin, ang formula ng percentage rate at base, yung ginagawa ay yung triangle. So, yung P yung nasa taas, tapos yung dito sa baba ay rate, tsaka yung base. So, ano ang hinahanap natin sa problem natin? 15 is what percent? What percent of 3? So, what percent, ibig sabihin, ang hinahanap natin ay yung rate. Okay? Kapag rate ang hinahanap, ang formula natin, kaya nga nakaganito yan, ibig sabihin, nasa taas yung P, ibig sabihin yan, division. Percentage divided by the base. So, R kasi yung hinahanap. Kapag base naman yung hinahanap, ang magiging formula natin, takpan natin si base, ang formula ay magiging percentage divided by rate. At kapag si percentage naman yung hinahanap, tanggalin natin ito dahil magkatabi yung R and B, ibig sabihin yan, R times B. Pag magkatabi times, kapag naman yung isa nasa taas, ibig sabihin nun ay divided or naka-over, kaya divide. Okay? So ano naman yung palatandaan? Para automatic ang hinahanap natin, rate kasi what percent. Paano nyo malalaman yung alin dito yung percentage tsaka base sa 15 at 3? Ang palatandaan sa percentage at base, yung kadikit lagi ng off, yun yung ating base. Okay? 15 is what percent of
3. So, ito yung base natin. Yung 3, syempre itong isa. Yung kasunod naman ng yung number bago mag-is. 15 is. So, ito naman yung percentage natin. Okay? So, now use the formula. Ang formula ng rate natin ay equal sa P over B. So, percentage divided by base. So, we have 15 divided by the base is 3. So, divide lang natin. So, madali ng i-mental. 15 divided by 3, that is equal to 5. But 5 is a whole number. Ang hinahanap natin ay percent. Convert 5 to percent. So, paano i-convert ang 5 sa percent? Minumultiply lang natin yan sa 100. Or simply, nandito yung decimal point ng 5, i-move natin ng dalawa. 1, 2. So, magkasabay lagi yon. Pag nag-move ng dalawa, lalagyan natin yung percent symbol. So, therefore, the answer is 500%. Okay? So, 15 is 500% of 3. So, then yung final answer, 500%. Okay, so, kung alin man sa dalawa ang mas sanay kayong gamitin, kung alin sa dalawang sa tingin nyo mas madali, yun ang gamitin nyo. Pero ako, laging ang ginagamit ko ay itong isa kasi mas madaling mag-translate word by word sa equation. Hindi na natin kailangan magkabisa ng formula. Kasi ito baka magkapalit-palit pa. Okay? Pero kung saan kayo mas nadadalian, yun ang gamitin nyo. Okay, so try natin ang number 3. So try number 3, 13 is what percent of 65? So gagawan ko lang ng equation yan. 13 is means equal sign. What percent? Lagyan ko ng variable. So let's say n. Of means multiplication, and then we have 65. Just solve for n, divide both by 65 para ma-isolate natin si letter n, cancel 65. Pagbalitin ko lang ng pwesto, so dito ko sa yung n, lagay ko sa kabila, and then we have 13 over 65. Okay, so i-lowest term natin, 13 over 65, pwede yang i-divide parehas sa 13. Divide both by 13, so that is equal to 13 divided by 13 is 1. 65 divided by 13 is 5. So, pwede nating i-divide at pwede naman yung tekniko kanina, gawin nating 100 ang denominator. Okay? Paano gagawin 100 ang denominator ng 1/5? Yung 5 i-multiply natin sa 20. 5 times 20, that is 100. Yung 1 i-multiply din natin sa 20. We have 20 over 100 and 20 over 100 in percent is equal to 20%. Another solution, i-divide natin yung 1 divided by 5. Ang makukuha nyo dyan ay 0.2, tapos i-convert nyo sa percent, that is equal to 20%. So, i-try nyo naman ang number 4. 6 is what percent of 360, and comment your answer.